pizza ang cravings sa mga baget. So, para sa merienda, ito nga yung ipe-prepare ko. Meron na kasi kaming nabili dito na pizza crust or pizza dough. Itong maliit na to, 4 na piraso na yung laman niya sa loob. Nasa around 60 pesos yata ito sa Shopwise. So, eto na nga, tinulungan ako ni Koa dito sa pagtanggal ng balat ng cheese. Tinanggal ba naman lahat ng foil sa cheese? Okay na rin yan. Anyway, eto, at naglagay lang kami dito ng pizza sauce and then cheese. So, pwede naman kayo maglagay ng iba pang toppings, depende sa inyo. Pero, para sa mga bagets ko, etong cheese at pizza sauce or tomato sauce lang sapat. Air fryer lang ang ginagamit ko every time na magluluto ako ng pizza na DIY. So, eto usually mga 5 to 10 minutes. Depende na lang sa kung anong prefer ninyo na texture, kung gusto nyo medyo toasted ba. May mga times din talaga kasi na nagkikrave ng pizza yung mga bata. Eh, syempre kapag umorder ka ng pizza, mahina yung 500, 600 pesos. Pero ito kasi, mas mura talaga siya. And nasa sayo na kung anong toppings yung gusto mong ilagay. Kapag wala naman kaming nabiling pizza crust, kung meron naman kaming tinapay kahit mga pandesal o kaya tasty, pwedeng-pwede na yun. Pagkatapos nga magsikain ng pizza ng mga bagets, di rin nagtagal, nakatulog na rin sila. So ito, dinner time na yan, meron pang natirang nilaga. Ulam namin yan nung lunch, so yun na lang din kinain. Madaling araw na nito, ito namang si Koa, every time nagigising talaga sa madaling araw yan. Laging gusto magpakarga. Yung tipong inaantok ka pa kasi ang sarap ng tulog mo pag nagising talaga yan. Mami, carry me. Kailangan mo talagang bumangon para kargahin siya. Na-prepare ko na si ate for school and si Pinggoy naman yung naghatid sa kanya. Sinama niya pa nga si Koa kanina. Madaling araw yung start ng trabaho ni Pinggoy and usually talaga sa labas siya nagsiset up ng laptop niya and then kapag masikat na nga yung araw, mainit na, tsaka lang siya papasok dito. And then itong foldable na bamboo table namin. Dito lang siya sa may gilid nakapwesto para kapag kailangan niya na lumipat dito ng laptop and all that, at least easy na lang. Alam mo ba, natambakan na naman ako ng labahin. So, pinag-aalis ko na nga yung mga labahin doon sa banyo namin. Ilalabas ko na sila para malabahan na nga talaga ng tuluyan. At kamusta na ba yung itsura sa labas? Kagulo na naman. Basta hindi ko lang talaga ito ma-maintain ng isang araw. Paniguradong magtutuloy-tuloy na talaga yung kalat niya. Kaya naman gagawin ko na talaga ng paraan para masatisfied na talaga ako sa look dito. And kung mapapansin nyo, may kurtina dito sa gate para hindi masyado masakit sa mata, lalo kapag morning. So, anyway, meron akong bagong bedsheet dito na gingham print. Color pink pa nga. So, nilabhan ko na muna siya para naman ma-set up ko na. Kasi gusto ko na rin magpalit ng bedsheet sa kwarto. So, eto nga palang nakikita yung tambak na mga damit sa may kanan banda. Mga tupiin ko po yan. So, kapag marami pong mga tambak ng tupiin, labahin, walang iba sisisihin kundi ako. Dahil ako na ang toka dyan. Eh, napabayaan ko siya simula nung nag-hotel staycation kami. Parang sobrang dami naming dinala mga bedsheet, kumot, mga damit. Tuloy-tuloy na yung mga tambak na labahin. Tapos pinaglalabahan ko naman sila. Kita nyo nga, ang dami kong tupiin dito. Tapos, hindi ko naman natupi agad. And in fairness ha, natupi ko yung mga to ng nakatayo at hindi nanonood ng kung anumang movie or K-drama. Anyway, speaking of K-drama, di ba meron ako na i-chikad before na meron kaming app na ginagamit sa projector or even kahit sa Android TV box noon pa, few years ago. Meron kaming ginagamit na app para makanood ng mga K-drama, mga movies, ganyan. Ang pangalan niya, My Family Cinema. Kaso, hala, nitong nakaraan, hindi na talaga siya available kahit na nakasubscribe kami dun. Ang nangyari yata, na-report siya for copyright. Tapos ayun, hindi na talaga makapanood ng kung ano man. Kapag Netflix kasi parang ang konti ng mga K-drama or mga movies na andun. Pero kayo ba, ano yung ma-recommend ninyo na app na pwede for streaming? Yung tipong pwedeng ma-download sa mga projector or smart projector. Let me know naman sa comment. Kasi namimiss ko rin minsan mag-marathon, K-drama marathon. May mga natapos na rin pala akong naisa lang doon sa washing machine. Kaya naman nakasampay na nga sila. And for the walis na nga lang din ako dito. Kasi even though medyo sarado naman dito sa area na to dahil ang taas nga ng wall, kahit papano naaalikabukan pa rin naman. Especially yung sahig. Nung malapit na nga mag-uwian si ni Pinky eto at lumabas na nga si Pinggoy para masundo si Pink Alesana. Actually, pwede namang si Papa na lang maghatid sundo sa panganay namin. Pero si Pinggoy kasi gusto niya talaga siya as much as possible ang maghahatid, magsusundo kay Pinky. Kasi hodang lakad-lakad lang yan. Carry lang sa kanya. Kaya nga
minsan, kunyari, nakashift pa siya, sabihin ko, si Papa na lang kaya maghatid, magsundo. Sabi niya, hindi, kaya ko pa naman, ganyan. So, if you insist, how can I resist? Wala rin namang problema kay Papa. Anytime na sabihan namin siya na, Pa, baka pwedeng ikaw na lang maghatid sundo. Go na go talaga yung Papa ko. So, kung mapapansin nyo nga pala, dito sa may daanan, papuntang gate, medyo masikip dahil meron kaming bench dito, na shoe rack din naman yan. Tapos, may lamesa nga dito sa may bandang kanan. Tapos, meron din pala mga nagsasuggest na itong storage rack namin na metal, dito sa may bandang gate, ilipat daw namin ang pwesto. Imbis na nakatagilid, iharap na lang daw namin, pati yung washing machine. Actually, magandang idea naman talaga yan. Ang iniisip ko lang, kung magkakasya ba? Hindi ko pa naman nasusubukan, pero medyo nag-aalangan ako dun. At the same time, kapag kasi ipinaharap ko dito, sa pwesto ng camera, itong washing machine. Tapos, kapag umulan naman, baka mabasa yung likod ng washing machine. Andun yung saksakan niya. Okay lang ba na nababasa yung port or yung saksakan ng washing machine sa may likod? Di ba hindi naman? At saka baka mga lawang kasi, baka madaling masira. Yun lang naman yung concern ko. Alam mo, buti na lang din talaga, may gulong nga itong itim na metal rack ko. Kaya madali ko lang din siyang ilipat-lipat. Kailangan ko lang i-unlock yung sa may gulong niya. Tapos, iusog ko siya sa kung saan ko mang pwesto gusto. And then, ilalak ko lang siya after para naman hindi siya gagalaw-galaw. So, nagharang lang din pala ako ng sirang plastic toy organizer sa likod para naman yung lower part kahit umulan hindi siya mabasa. Yung kasi yung pinaka problema ko sa may laundry area, as you can see sa may itaas na banda, may butas dyan, kaya naglagay nga ako ng puting shower curtain. Kapag umuulan, hinaharang ko yung shower curtain. Ang problema ko lang, dahil hindi naman ganun kahaba na tipong floor to ceiling, yung length ng shower curtain sa lower part niya, pwede talagang tumulo doon yung mga ulan. Kaya naman natatakot ako para sa safety. Safety talaga. Ng washing machine. Siyempre gusto ko talagang tumagal yan. Ngayon na nga lang ako nagkaroon ng automatic washing machine. Gusto ko naman tumagal kahit papaano. At dahil may mga nakasalang pa nga ako dito sa loob ng washing machine, hindi ko pa talaga mailipat yan ng pwesto dahil susubukan ko na nga na iharap siya dito. Then maya-maya, tumunog na nga yung washing machine. So pwede ko nang tanggalin yung laman niya. Tapos bala ko talaga, dahil gulong din naman yung ilalim ng washing machine dahil may patungan, sabi ko, iharap ko na talaga siya. Maya-maya, may nag-doorbell. Tapos yung pala, yung mga maglilinis ng aircon, dumating na. So, few days ago kasi, nag-message ako sa official na call-in na messenger. Tapos, sinabi ko nga na gusto ko magpa-schedule ng cleaning. Bali, pangalawang beses pa lang itong lilinisan. Simula nung binili ko. Tapos, ayun na nga, nagmamadali akong iligpit itong kwarto. Kailangan ko kasing maiangat itong kutsyon namin. Tapos, yung mga toys sa mga bata, pakalat-kalat pa dyan. So, madali ang linis na lang talaga yan. Nung February pa kasi yung huling linis itong aircon namin at dahil medyo mataas nga yung pwesto niya, panigurado magkakalat-kalat nga dito. Usually kasi kapag tinatanggal nila yan or inaalis, minsan may mga natulo talaga, hindi may iwasan sa sahig. Kaya naman natatakot ako na baka matuluan nga yung kutsyon. Buti na nga lang din, meron na akong ladder na sarili. Ewan ko, kasi nung first time naman ako nag-request ng palinis, may bit-bit silang ladder. Pero even though ninote ko naman yun bago ako mag-request na mataas yung pwesto ng aircon, wala silang bit-bit na ladder, buti na lang meron ako dito. Yun pala yung isa sa mga bagay na kailangan nyo i-take note kapag may bala kayong magpalinis ng aircon, lalo na kung yung pwesto ng aircon ay napakataas. Let them know talaga na kailangan ng ladder, especially kung wala kayong ladder sa bahay. Nagising na rin pala si Kowa dito, kaya naman isasabay ko na nga siya ng kain. So, umorder pala ako ng floor sisig, nagpa-deliver ako ng 2 pack. Yung isa, uulamin namin dito. Then, yung pangalawa namang pack ng sisig, ipapaulam nga namin doon sa mga naglilinis ng aircon. Kasi feeling ko baka hindi pa sila nananghalian. Kaya naglabas na rin ako ng mga disposable plates, spoon and fork, para less hugasin na rin. Mabilis lang naman nila nalinis yung aircon. Tapos, ayaw talaga nilang kumain sa bahay. Kahit mag-insist ako, ang ginawa ko, pinlastic ko na lang lahat. Binalot ko naman na maayos. Nagbalot ako ng kanin, pati yung mga spoon and fork nila, plates, at saka yung sisig. Para naman in case na abutan sila ng gutom doon sa next client nga nila na pupuntahan, at least meron na silang pagkain. Ang dami ko pang mga pinaglalabhan nun, pero hindi na ako nag-vlog. Medyo napagod na rin kasi ako. Ito nga, gabi na nito. Pagkatapos kong makaligo, tsaka lang ako nag-asikaso dito sa kwarto. Inilapat ko na muna lahat ng mga puzzle mat, tsaka ko ilalagay yung kutsyon. Tapos since tuyo na rin naman yung nilabhan ko na gingham na pink bedsheet, yun na yung gagamitin namin dito. Alam mo ba, ilang araw na rin kaming hindi gumagamit ng
ng kurtina or Korean blinds dito sa may bintana sa kwarto. Hindi ko kasi maasikaso. So, ang nangyari kasi, di ba supposedly, may blinds talaga dito. Tapos, one time, nasa kwarto lang si Kowa mag-isa, nasa sala kami. Bigla kami may narinig na tunog, boom, ganyan, parang nalaglag. Tapos, tsaka ko naalala, hala, si Kowa nasa kwarto. Pagkasilip namin, nakababa na yung Korean blinds. Tapos, nagulat si Kowa, pero hindi naman siya umiyak. Tinanong din namin kung nasaktan ba siya, may masakit ba sa kanya. Wala naman daw. So, ang nangyari, based sa kwento niya, is tinatry niya i-roll down pala yung Korean blinds. Tapos, nalaglog. Kaya nga, medyo nadala na rin ako. Kasi, syempre, yung pwesto niyan is tapat ng bed. Ayoko namang maulit yun. Kaya, tinanggal ko na muna ng tuluyan. Clamp lang kasi yung pinakahawakan or yung nag-hold ng Korean blind sa pader. So, natakot talaga ako kasi syempre, di ba nung kailan nga nung nauntog si Kowa sa table, dinala ko pa sa ER yun, tapos pinasiti scan ko siya kasi praning nga talaga ako. Tapos nung narinig ko talaga yung lagabog na yun, natakot ako na baka may nangyari na naman kay Kowa. Thank God wala naman. So for now, wala mo na akong ilalagay na Korean blinds dyan. Anyway, nagpalit din pala ako ng cover nitong aming sofa. So yan lang din yung kagandahan sa may mga cover yung sofa natin. Napapalit-palitan natin sila anytime na madumi na or medyo maalikabok. Ile-let go ko na pala yung kulay itim na metal rack na nakapwesto dati sa tabi ng higaan namin kasi masyado nang masikip. Ang ganda sana talaga nun, kaso sumikip nga talaga simula nung meron kaming nilagay pa na kutsyon sa likod ng mga cabinet naming mega box. Ang pinakakailangan lang namin talaga dito na ipatong sa ibabaw ng drawer ni Pinggoy maliban sa lampshade is itong Lumos na projector namin. So, ito yung ginagamit namin mga 2 months na rin yan. So, anyway, ito yung sinasabi ko na app sa projector namin. Even sa smart TV, hindi na siya ma-access. Sayang nga. Pero ang kagandahan doon sa aming Lumos Ray Gen 2 projector is meron na siyang built-in na YouTube, may Netflix din siya. So, kung gusto mo naman ng ibang streaming app, pwede ka pang mag-install pa yan. Diba? Napakabongga. Para talaga siyang smart TV. So, anyway, dahil nga every time magpapalit ako ng bedsheet, dapat mapalitan ko rin yung mga tuwalya. Kaya, ayan, nagpalit na rin ako. Ayun lang muna for today's video.